biro ang sakripisyong ginagawa ng mga OFWs upang makapagpadala ng pera sa kanilang mga pamilya. Tinitiis ng mga Pilipinong nangingibang bansa ang hirap at pagkakawalay sa pamilya at ang paninilbihan sa mga banyaga. Malaki ang naging epekto ng migration lalo na sa mga naiwang pamilya. Mahigit 9 na milyong kabataang Pilipino ang naapektuhan dahil sa pangangailangang mangibang bansa ng kanilang mga magulang. Kailan ka nga ba unang umalis, Inay? Hindi ko na maalala. Ayoko na balikan. Ilang ulit na nga bang halos maubos itong luha sa paghabol at pagpigil sa iyong muling pag-isa. Namimiss ko yung mami ko kasi yung mami kong siya yung pinaka-importanting tao sa buhay ko or nanay. Wala po akong kaalam-alam sa kanya. Yung para po bang hindi ko man lang siya nararamdaman. Hindi ko man lang nararamdaman yung pagmamahal niya sa akin. Last na daw po napadala ng papa. Ano daw po yung hihingin? Yung parang madami nga pong bata doon na may kanya-kanya po silang hiningi. Pero po sa akin, yung papel po na dodrawingan po namin, parang wala po akong dinrawing doon kahit po isa. Para po kasi sa akin, sign po yun na kung pahuli din naman po, bakit ko pa po papabilihin pa po si Papa ng material na bagay? Kung yung presence lang po ni Papa yung kailangan. Dahil dito, isa sa mga naging prioridad ng Atikha ang makatulong sa mga pamilyang naiwan ng mga OFWs, lalo na sa mga kabataan. Kanilang naisa sa katuparan ito sa pakikipagtulungan sa iba't ibang eskwelahan. Yung Atikha kasi, ang nakikita namin, yung success ng OFW, hindi lang siya usaping pera, no? Importante yung pamilyang naiiwan dito. Yung success, karaniwan ang success ng OFW yung nagdedetermine gaano kaganda yung nagiging buhay ng pamilya dito, paano sila nakaka-cope sa migration. Kaya yun yung yung differentiation ng Atikha. Meron kaming economic program, meron din kaming psychosocial program for the families left behind. So yun yung dahilan kung bakit meron kayong talagang social worker. At tamang-tama nga, no, na dito sa bahaging ito, ipapaliwanag ninyo kung ano yung serbisyong iyon at kung bakit kailangan talaga merong gabay ng social worker. So, May, gusto mo bang ipakilala sa ating mga televiewers ang ating kasamahan na galing sa Atikha din na isang social worker? Ang kasama namin ngayon ay ang ating social worker, isa sa mga social workers ng Atikha, si Cherilyn Hirado. Ang psychosocial cost of migration, ito ay ang mga problema na bunga ng pangibang bansa ng ating mga kababayan. So, ang psychosocial cost, ito ay may kinalaman sa problema sa pakikipag-ugnayan at relasyon ng bawat miyembro ng pamilya sa migrant workers na nasa ibang bansa. Yung situation kasi, di ba, malayo yung OFW, yung pamilya, dahil sa ganun, nagkakaroon ng communication gap, nagkakaroon ng problema sa relationship, di ba? Marami tayong alam na naghihiwa-hiwala yung mga pamilya dahil sa migration. Sabi nga, yung ano nga sa amin, instead of, pag sinatanong namin, instead of sumakabilang buhay, sinasabi sumakabilang bahay, ang asawa, yung gano'n, no? So, yun yung mga realities ng migration. And yung mga problemang yun ng mga pamilya, patuloy na magde-drain din ng resources nila. So, ang ibig sabihin, hanggang doon you get involved. Oo, pati sa relationship, especially with the children left behind. Si Cherry, yun yung kaniyang focus ng work niya, no? Paano ba natin tutulungan mag-cope yung mga children sa matagalang pagkakahiwalay sa mga magulang nila? Siguro i-share mo sa kanila, Cherry, yung mga issues ng mga children. Issues and problems. Ano ba yung common na? Well, isa sa mga common problems experienced by the children of migrant workers is that they are not consulted once na nag-migrate or nag-abroad ang kanilang mga magulang. So, sabi nga nung isang bata, ate, alam mo, sa una, nagsasampay pa lang kami ni nanay ng mga damit. Tapos, binili niya sa akin yung mga kapatid ko, alagaan ko daw mabuti, and later, nagpaalam siya na mamamalengke. Then, gabi na, umaga na,
10 years na, 20 years old na po ako ngayon. At joke ko nga yung nanay ko. Sabi ko, ang tagal mo namang mamalengke na, hanggang ngayon hindi ka pa umuwi. Ganon? Ganon. Oh my God. Ang ibig sabihin, meron talagang mga kababayan tayo na hindi nila alam i-handle kung paano sila magsasabi sa pamilya na sila'y aalis. So, biglaan. Ganon. And alam mo, tinatanong namin yung mga OFW, ba't hindi sila nagpapaalam ng maayos, lalo na sa mga bata. Ang sinasabi nila ay hindi nila kaya, masakit sa dibdib nilang iwanan ng kanilang mga anak, pero hindi nila alam ang laki ng effect nito sa bata. Alam mo, ang feeling ng mga bata, abandoned. When we get them, when they are high school na, nagbe-breakdown yung mga bata. Kasi for the first time, ma-accept nila sa ibang tao na galit sila sa nanay nila kasi inabandon na sila. Yung feeling of abandonment. No? So, yun yung mga gusto nating ipaabot sa mga kababayan nating OFW. No? Paano ba natin talaga gagabayan yung mga bata? No? Despite yung distance natin, marami tayong pwedeng gawin. No? Kahit malayo tayo, yung role natin bilang nanay at tatay, huwag nating kakalimutan. At ano ba yung tamang way ng paggabay sa ating mga anak para yung hard-earned money natin sa pagtatrabaho sa labas ng bansa ay hindi naman masayang. Oo, kasi pwede rin talagang ang reaksyon after a while magrebelde. Pwede. At maraming yan. Ang kanilang pakiramdam, inabandon na sila. Kahit na nagkakandamatay yung magulang abroad to earn the money at ipadala sa kanilang remittance dito. Still, dahil nga ganun yung circumstance ng pag-alis, parang nagiging malalim sa subconscious ng bata yun. So, ang ibig bang sabihin nito, yung Atika program, talagang parang long-term yung ginagawa yung management? Oo, long-term talaga. And in fact, ang intervention preventive. Kung pwede nating maiwasan na hindi magkaroon ng ganong feeling sa mga batang naiiwan, no? Bata pa sila, maintindihan nila ano yung kailangan nilang gawin. And hindi lang yung mga bata, especially ang mga magulang. Ano ba yung dapat nilang gawin para maiwasan na magrebelde yung mga anak, maiwasan mapabarkada, maiwasan nila yung pag-aasawa ng maaga. Ano yung kailangan nilang gawin, no? Kasi kami, yun yung pwede naming ibigay na ma-share namin sa kanila, ano yung feelings ng mga bata. Kasi yun yung karaniwang kasama namin. Marami kaming programa sa mga anak ng OFW, marami kaming seminar, marami kaming information, value formation activities sa kanila. So, kung ano yung natututunan namin sa mga bata, pwede namin i-share sa mga OFW, parang ipaabot namin para mas maintindihan nila yung sitwasyon ng mga bata. Okay. Che, halimbawa, no, may nakakapanood sa atin ngayon na mga pamilya, lalo na mga bata, mga anak ng mga OFW, at gusto nila na mag-come to terms with yung anuman yung ill feelings na meron sila, yung bitterness na meron sila. Are you willing to get in touch with them sa pamamagitan ng CLTV 36 to help them go through this difficult process? Yes, we in Atika, we are very willing to assist them, and in a way parang to conduct counseling with the children or whoever is in trouble or whoever is experiencing problem. At ang support system niyo ay kumbaga malawak? Oo. Meron kaming yung intervention kasing ginagawa, pwede kasing individual counseling, pero meron din kaming mga school-based program na kung saan tinuturuan namin yung mga teachers kung paano i-handle yung mga anak ng OFW. Kasi karaniwan yung mga anak ng OFW, mas marami silang time sa school kaysa sa bahay. So we are also giving training sa mga teachers, paano i-address yung social cost of migration. So meron kami mga partner schools na, especially yung mga schools na maraming anak na nag-aaral ng mga anak ng OFW, nagbibigay kami ng ganung mga training sa mga schools. Okay. Simula po nung sumali ako sa Atika, naging mas maganda pa po yung pananaw ko sa buhay, tapos naging mas mapahalaga pa po ako sa pera, tsaka natuto po ako makisama.